Samantala, bukod sa mismong Osmeña Highway, pinangangambahang titindi rin ang traffic sa mga alternatibong ruta para sa mga iiwas doon. Kasunod pa rin yan ang pagsasara ng ilang lane sa highway dahil sa paggawa ng Skyway 3. Narito po ang report. Binalutan na ang 1,000 punot halaman sa Osmeña Highway sa Maynila na ililipat habang ginagawang Skyway 3 na magdudugtong sa SLEX at NLEX. Pero atrasado ang dating ng mga truck na nagdala ng mga harang sa 2 lane ng highway, kaya naman traffic cone muna ang gumagabay sa mga motorista. Yung ating mga trucks hindi pa naayos yung kanilang exemption sa color coding kaya hindi makalabas ng bigla. Matagal na yung application nila. Matagal na rin na-approve. February 8 pa, nakikita nyo dyan. Ang problema, hindi nila kinukuha pa. Wala pa rin ang mga CCTV camera na ilalagay sa construction site pero naaayon pa rin naman daw sa timetable ang kilos ng contractor at ng Citra Skyway 3. Ang mga heavy equipment ngang ito nakaantabay na sa gagawing paghuhukay. Maliban sa pagdami ng mga truck sa kahabaan ng highway, pagtapos ng truck ban alas 10 ng umaga, malayo raw sa inaasahang bigat ang daloy ng trapiko ayon sa MMDA. Pero posibleng sa ibang lugar raw masikip. Yung alternate lanes, wala namang road construction doon. So, tuloy-tuloy ang flow na madadagdagan lang ng capacity. Yan naman mismo ang naobserbahan ng ilang bumiyahe sa mga alternatibong ruta. Kasi masikip na yung daanan natin 3 taon daw, ma'am eh. Siguro mahanap siguro lang ng ibang madadaanan na medyo hindi matraffic. Ano na-experience mo ngayon? Mas mahirap kasi may biyahe akong Ortigas. Ano yung mga adjustment na gagawin mo sa trabaho? Siguro magiging maaga na lang sa pag-alis sa opisina. Nagsimula na rin ang paggawa sa 300 metrong NAIA Expressway mula sa Dr. A. Santos Avenue papuntang NAIA Terminal 1 na magdudugtong naman sa SLEX, mga terminal ng NAIA at ng Entertainment City sa lungsod. Sa EDSA naman, posibleng lumala pa ang lagay ng trapiko dahil sa repair sa Magallanes Interchange sa Makati at sa May Dario Bridge malapit sa Balintawak, Quezon City. Joseph Morong, GMA News.